kaibigan. So, bilang particular po, ay hindi ko alam na tatay. Kumawin tayo na isang awitin. Number 193. Pero ngayon po, let us sing Jesus Loves Me. Lifestyle na dedication, sabi nga ng Bible. Ang mga bata ay huwag natin pagpapili o pagkabuyan sapagkat mahal sila sa aming pag. Kanila ang kaharian ng Diyos. Let us sing this song. Jesus loves me. Alam ko bang kanta ito? Jesus loves me, this I know. Okay? Pwede natin, ano? Okay, ready? Sing. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, he who died, and over and white. He will wash away my sin, and his rivers are from me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, he will stay. So prepare me all the way. Thou hast bled and died for me. I will henceforth live for thee. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Gawin ang Panginoon. Ay ngayon, salamat. Pagkatuloy, natili tayo sa ating pagkatuloy. Mga tayo sa stories. Kaya po ay manalangin. Sa ng Diyos, Psalm 133 pala, no? Psalm 133, at ito po ay may kaugnayan sa pagkatag na samahan o tahanan. Psalm 127, sorry, 127, ganito po sinasabi, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord build the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to wake up or rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Verse 3. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As sorrows or arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Itong Psalms 127 ay isa po itong pangangaral at paalaala ng mga may pamilya, no? O sa isang tahanan. Naniniwala ba kayo ng tahanan ay isang institusyon ng Diyos ang magtatag? Kung may umang pinaka-importante at kauna-unahang institusyon sa Biblia at mula nung dalangin ng tao na itinatag ng Diyos, kasi wala iba kung sabi nila, ang unang pamilya o mag-asawa ang pinagtatag ng Diyos ay sinatag ng iba. At kasabay doon, siya ay binigyan, ano? Ang
na doon, so nag-iisa mo na, at sila sa kasama, kaya nakita na kayo malungkot. Maganda sa isang tao na walang kasama. It's not good for a man to be alone. So, ang tao ng asawa. Pag pumasok ka sa pag-aasawa, harapin mo na ang responsibilidad. Kasi sa'yo, gusto mo, lalo na kayo ay wala namang problema, magkakaano kayo. Di ba? Sabi ng Panginoon, Dedon, kayo na, be fruitful and multiply. And replenish the earth. Kaya lang utos ng Diyos. Sa mga tuwid, family as an institution was started and ordained by God himself. So, ano naman ang maganda kung may pamilya na tayo at ano ba ang dapat sundan ng mga prinsipyo kapag tayo may pamilya? Ito yung binasa ko kanina. Psalms 127, maliban daw ng Diyos ang magtatag ng pamilya o ng bahay, magiging walang kabuluhan ang mga imo. Hindi mo na except the Lord build the house, everything will be useless. Sa mga tuwid, kung ang tahanan ay kinikilala natin ang Diyos na nagpapatibay, nagpapatibay, at siya ang ating magiging matagumpay na tahanan. Hindi nyo alam na sa ngayon ang tinitira ng kaaway ay matapin ang mga tahanan. Sa important responsibilities that every parent, mother or father, must give importance. Kaya pa po na mahalagang katotohanan sa Biblia, lalo na kapag tayo nag-aakal katulad na isang magulang para po sa kanilang. By the way, dito po dito ang mga magulang na. Okay, may magulang na. May mga apo na yan sa iba rito. So, bilang magulang, mga kapatid, mga kaibigan, meron tayong 4 important duties to our children. Ano po yan? Number 1, of course, emotional obligation. Ano po? Yung obligasyon, emotional. Anong emotional obligation? Simple lang yan. As parents, we should love our children. Tagama ang pagmamahal. Meron bang magulang na hindi nagmamahal sa amin? Meron. Yung mga pagnaganap, tinatapos sa basurahan, yan dito may makikita dito. Alam niyo sa tutularan, obligasyon, namin kinalaman sa pagkubo ng karakter o pagkatao sa bata. Morality. Kapag hindi yun naturuan ng tinatawag na good moral o tamang asal, ang pagsabing moral obligation, teach them the value of discipline. What is the value of discipline? Moral obligation, teach them how to be honest with God and fellow man. 2 Corinthians 12:14, the parents should lay out for their children. Ang magulang na dapat mag-ipo o mag-ipon at walang hindi ang anak na mag-ipon sa magulang. We have to provide for our family their material or daily needs. Dahil ito kayo mabuting example. Pag hindi raw, nagiging bad example. So this is financial or material obligation. Kaya sa ganitong okasyon, sinasabi ko lagi sa mga ninong, kayo mga ninong, ninang. Makadarating ang panahon, bigla kayong yumaman. Nakalimutan namin yung inaano. Ako na siyang tulungan. Paano ba ako makatulong, Pastor? Financial support? Maraming pa nga. Gusto ko, bilhin mo ng cup. Cup. Ano ba yung cup? Cup. Kalay. Alam, napurdoy na. Hindi nakabawi yung ano. So, ibig sabihin ko, ang pagiging sponsor, hindi lamang po ito moral obligation or ikama ay emotional. Isang minsan po may kasama si financial check. Kung meron lang. Hindi naman natin dapat turuan ang ating mga